Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kailam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Hopeful Saturday, kaagapay, pabati namin sa inyo ay isang maganda at puno ng pag-asang umaga mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at sumasa inyo mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka namin dinadakila, pinasasalamatan, pinapupurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa taglay po naming kalakasan na mula sa inyo, mga biyaya, Panginoon, na nag-uumapaw sa aming mga buhay, hindi lang po ng mga material na bagay, higit sa lahat, yung kapayapaan, yung kagalakan ng aming mga puso na maglingkod sa inyong ubasan kasama ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran sa paglilingkod. Maraming salamat po. Idinudulog namin sa inyo ng may kapakumbabaan ang bawat sitwasyon ng mga kaagapay namin, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na hindi po kayo nagpapabaya, nananatili po kayong tapat, kahit pa hindi kami tapat sa inyo, kahit pa kami ay maraming pagkukulang. Kaya naman, O Diyos, kami ay humihingi ng inyong paglilinis, pagindapatin niyo po kami sa araw na ito upang sa aming pagdulog sa inyo, masumpungan ninyo ang aming mga puso na totoong nagtitiwala at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang ipadala ang iyong mga panalangin kahilingan kay Lord dyan po sa ating comment section. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama sa ating panalanginan mamaya. At kung sa mga pagkakataon naman, kaagapay, na mayroon ng katugunan ang Diyos sa ating mga panalangin, ay pasalamatan natin siya. Sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. At sa araw na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo akong pagbulay-bulayan nating mabuti ang mga banal na salita ng Panginoon. Sa Mateo Kabanatang 15, sa mga talatang 14, sa Mateo, Kabanatang 15, sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at
papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay, ang bawat tao na pinalaya ng Panginoong Yesus ay nagkakaroon ng totoong kalayaan. Amen? At hindi na kailanman alipin pa ng kasalanan. Our sinful nature can no longer dictate and manipulate us because the Spirit of righteousness will lead our lives. Amen? Hindi ko maaaring palayain ang aking sarili sa aking sariling lakas lamang at magpapanggap na malaya kahit hindi naman. Dahil sa kapapanggap mo, mapapagod ka lamang. Dahil sa kapapanggap mo, kaagapay, mapapagod ka lang. Ito pa madalas na nagbibigay ng takot sa iyo. Ayaw mo nang magpunta sa simbahan, ayaw mo nang makitungo at umiiwas ka na sa mga tao. Bakit? Sapagkat nagdudulot ng takot ang pagpapanggap. Sa tuwing kaharap mo ang mga tao, hirap kang makitungo dahil yung pinapakita mong ikaw sa harapan nila ay hindi naman talaga ikaw. Tuloy, ikaw ang nahihirapan at bilanggo ka ng sarili mong pagpapanggap. Kagapay nakakapagod ang pagkukunwari. Wala kang lubos na kagalakan at kapayapaan. Idadaan mo sa kunwari pagpipigil sa sarili. Kaagapay, tapatan kong sasabihin sa iyo, kung kailan mo ginagawa yan, lalo kang bibigay sa pita ng kasalanan. Tulad ng aking nabanggit, hindi mo naman kasi pwedeng palayain ang sarili mo sa sarili mong lakas lamang. Hindi mo din maaaring i-manufacture yung kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo. Bunga ito ng Santong Espiritu na nananahan sa iyo. At kung gayon nga, hindi mo ito pinipilit o ginagawa lamang. Tulad ng halaman, walang halaman ang makikita mong nagbubunga ng nanginginig. Nanginginig ito at pipiliting mamunga sa kanyang sariling lakas. Walang ganong halaman dahil ang mga ito ay kusang namumunga. Ang problema minsan sa ating mga mananampalataya, kaya madalas tayong nabibigatan doon sa dapat sanay hindi naman kabigatan na kalayaan dahil ginagawa natin sa sarili nating lakas. Hindi umaasenso o hindi lumalago ang ganong klaseng mananampalataya. Hindi na nakapagtataka ang bunga ng ganito ay sila yung mga tumatalikod sa pananampalataya. Mga ayaw na magbasa ng Bible, ayaw na nilang manalangin, ayaw na nilang dumalo sa mga fellowship. Sila madalas sa mga nagpapanggap na masaya at mapayapa. Nagmamahal sa kapwa, subalit hindi naman. Hayaan mo naman kaagapay na ang gawa ng bunga ng Santong Espiritu ang kusang kumilos sa buhay mo sa pakikiisa kay Kristo. The Bible declares it, if you abide in me, you will be fruitful. When you abide, surely fruits will come out. Nakadugtong ka kasi, kaya lalabas yan at magbubunga ka. Doon mo titignan ang iyong kalagayan sa mga bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Maging banal, okay? Maging ang banal na kasulatan ay hinihimok tayong ipagpag ang mga unnecessary burden. Ipagpag ang lahat kasama ng pagsalakay ng kasalanan. Ito ay nakasaad sa mga Hebreo, Kabanatang 12. Kaagapay, tayo ay binili at tinubos sa malaking halaga, kaya hindi na dapat sa atin ang magpaalipin sa mga bagay na ito. Pinalaya ka na sa loob mo, kaya kahit anong klaseng tao o sitwasyon ang nakapaligid sa iyo at nararanasan mo, ikaw ay malaya at may kapayapaang sumasa iyo. Kung ang mga tao at sitwasyon ang totoong problema, di sana ay tinanggal na ng Diyos sa mga ito sa buhay natin. Subalit hindi. Ang ginawa ng Diyos, ikaw ang pinalaya. At ang tunay na malaya ay laging may kapayapaan sa Kanya. Tama ka, agapay. Anumang mga bagay ang dumating sa buhay mo, kabigatan,
kaguluhan, maging ng karamdaman, hindi maapektuhan ang kalayaan na mayroon ka. Ito ay ang kalayaan mo kay Kristo. Sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng probisyon ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo po mga kamay, Panginoon, we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan.
Nawa o Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon, at nilalapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, pinagpe-pray namin sa oras na ito si Rosalinda Perez, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na magkaroon ng maayos na resulta ng kanyang mga medical tests, Lord. Amin din pong idinudulog sa inyo si Eduardo Lin. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang family at ang negosyo ng kanilang pamilya na sana'y muling bumangon matapos ang sunod-sunod na pagkalugi, Panginoon. Lord, samahan niyo sila, pagpalain niyo sila. Pinagpe-pray din namin si Cherry Ann Pabian, Lord. We pray for emotional healing matapos mawalan ng mahal sa buhay nitong mga nakaraan. Panginoon, bigyan niyo siya ng kalakasan, encourage niyo siya, kayo po ang mag-comfort sa kanya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Danilo Vargas para sa kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo na sana mailayo siya sa anumang masasamang impluensya, Panginoon. Amin din nilalapit si Felisa Mercado, Panginoon. Ang prayer po ay para po sa kagalingan o complete healing ng kanyang arthritis at pananakid ng likod, Lord. Bigyan niyo siya ng kagalingan at kalakasan sa mga oras na ito. Amin din nilalapit sa inyo sa panalangin si Ryan Matthew Ong. Prayer for courage sa pag-a-apply ng trabaho sa abroad, Panginoon. Samahan niyo siya. Tulungan niyo siya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Glenda Bautista. Ang kanyang panalangin ay magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan ng kanyang pamilya. Mawala na po, Panginoon, yung mga sama ng loob, yung mga tampo, at ang mangibabaw ay pag-ibig, Panginoon, sa kanyang pamilya. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid na si Noel Cabral. Prayer niya, Panginoon, ay proteksyon sa araw-araw na pagmamaneho ng kanyang truck, Lord, sa kanyang trabaho. Samahan niyo siya lagi. Amin din nilalapit si Maricel Torres, Panginoon. Good health, kalakasan, habang inaalagaan niya po ang kanyang anak na mag-isa, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan. Amin din pinagpipray sa oras na ito si Alvin Santiago na makapagbalik loob muli sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng mas matibay na pananampalataya ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, patuloy ko inilalapit sa inyo ang aming mga kapatiran, ang family ni Sister Aurora Laksa, Panginoon. Patuloy na kayo po ang manguna sa Laksa family. Ganon din po ang panalangin namin para kay Sister Mila Pascua, Panginoon. Ingatan niyo siya at ang kanyang buong family, ang buong Pascua family. Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo at hinihingi kami ng Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming kamanggagawang Pastor Reverend Justino Carion. Healing for him, Lord, at kalakasang pisikal mula sa inyo. Amin din pong nilalapit sa panalangin si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda at ang kanilang company, Panginoon, NMM Corporation dyan po sa Silang Cavite, na kayo po lagi, Panginoon, na mag-ingat sa kanila, mag-ingat sa compound nila dyan po sa Cavite. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maging kalakasan nila sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, akin din pong itinataas sa oras na ito ang aking kapatid na Sister Ruth Bautista at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, anuman ang kanilang pinagdadaanan, lalo po yung mga
dinadaan nila sa legal na usapan, Panginoon, sa pag-aayos ng mga papel, Panginoon Lord, ikaw po maging karunungan nila at kalakasan nila. Lord, akin din pong pinagpipray si Brother Engineer Romeo David. Anumang sitwasyon, ang kalagayan niya, Panginoon Lord, patuloy niyo siyang palakasin, hindi lang ng physical, lalong-lalo na sa kanyang spiritual na buhay, ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat namin itong mga taong ito na kayo po ay patuloy na nagiging partner nila, Panginoon, sa kanilang buhay paglilingkod. Kayo ang kanilang kalakasan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, pagpalain niyo sila at ingatan po. Lord, pinagpe-pray ko sa oras na ito ang aming kapatid na si Tita Faith Nelia Martin, Panginoon, dyan po sa Hong Kong. Kayo po, Diyos, ang maging kalakasan ni Tita Faith sa lahat ng oras. Pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Ginalyn Cariaga, Panginoon, healing para sa kanya. Anuman yung findings ng doktor sa kanyang check-up, Lord, naway ito'y madaling gamutin at patuloy na magkaroon siya ng kalakasang physical at kasama na rin yung Panginoon, yung puso niya, Panginoon, na palakasin ninyo sa lahat ng pagkakataon. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, si Sister Queenie dyan po sa Jesus Saves Ministries sa San Basilio, Pampanga, Panginoon Lord. Ingatan niyo po siya at ang buong niyang pamilya, O Diyos, ay patuloy na maranasan ang inyong biyaya at pag-ibig. Lord, amin din pong inilalapit, O Diyos, sa oras na ito si Clean Razel Jimenez, Panginoon, anuman yung kanyang pinagdadaanan sa oras na ito, bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, at kayo, Diyos, ang maging makatarungang Diyos na lagi pong nagbibigay, Panginoon, ng kalayaan sa mga tao, Panginoon. Lord, walang mahirap sa inyo. Lord, pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na Brother Edwin and Sister She, Panginoon, sa kanilang kahilingan na magkaroon po ng baby. Lord, alam namin na igagrant ninyo ang kahilingan ito ayon po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, inaangkin namin, Panginoon, ang katugunan sa bawat panalangin according to your perfect will. I-bless niyo po ang bawat kaagapay namin, anumang sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan, ikaw ay laging naroroon, kasama ka namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapanana. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.